Kanya-kanyang post ang netizens ng kanilang workout videos. Kung ang iba, ipinapakita ang kanila ng toned bodies, ang babaeng ito, buong pagmamalaking isinare ang kanya mismong fitness journey kahit halos 500 pounds o 226 kilos siya. 1, 2, 3. Yes. Laban sa pagwo-workout. Gamit ang kettlebell, sunod-sunod niya itong itinataas baba kahit pa naghahabol na siya ng hininga. At napapasandal pa sa kama. Lahat ng ito, kinakarir niya habang meron siyang oxygen support. No excuses! Ika nga! Beast mode! Dito sa Quezon City namin siya nakilala, ang 39 anyos na si Aina. Nito lang Biyernes, dinatnan namin siyang nag-workout habang naka-oxygen support pa rin. Lumabas na. Oh my gosh. Huminga muna siya ng malalim bago iangat ang kettlebells. Napapayuko at tila naghahabol ng hininga. Napapatukod na nga siya sa kanyang kama. Pero si Aina, fight pa rin. Dati, for me to get out of bed, kailangan itulak muna ako ng ex ko. Paupo, hilain niya ako, patayo. Pag aakit ako sa SUV ng tita ko, may 3 taong nakatulak sa puwet ko, may 2 tao sa loob ng kotse na hinihila ako paakyat. Payat daw talaga noon si Aina. Dati pa nga raw siyang miyembro ng varsity swimming team hanggang dumating sa buhay niya ang trahedya. Around 14, my mom died. And my dad left me alone in the house. Someone introduced someone to me who became my first long-term boyfriend. Sobrang seloso at possessive niya. Pinataba ako. Alam magkagusto sa akin. He would criticize what I would wear. Pero naghiwalay rin sila ng dating kasintahan at muling umibig si Aina. Ang kanilang relasyon nagtagal ng 17 taon, ngunit nauwi rin ang lahat sa wala. I don't know if I have the strength to date anyone. I don't have the confidence. I was a prisoner of my own mind. I honestly felt that I was ugly and disgusting that no one would ever want. Noong mga panahong yon, lahat ng kanyang kinikimkim, ibinuhos daw niya sa pagkain. I guess second job was in a call center. Parang in a month or 2 weeks, I gained 33 pounds and I didn't understand why and my period stopped. Nagpa-check ako. Turns out, may polycystic ovarian syndrome ako. One of whose symptoms is weight gain. Hanggang si Aina, lumobo na ang timbang sa 500 pounds. Taong 2019, na-diagnose siya ng lymphedema. Nagkaroon din ng obstructive sleep apnea na nagresulta sa heart at respiratory failure. Ay, Lord. Sobrang taas na ng blood pressure ko, may black spots na yung paningin ko. Namumulikat ang buong katawan ko. Pag umatching ako, ibig sabihin, mamumulikat na yung mukha ko. Tapos yung leeg ko, tapos yung dibdib ko, tagiliran ko, tiyan ko, hita ko, labas, loob ng hita ko, legs ko, paa ko. Hindi na ako makatayo. Baka umihi ako sa kama. Nakaganon na lang ako sa may door. Sobrang sakit. Tapos pag nasa banyo ako, hindi na ako makaupo. So nakatayo ako habang umiihi. Ubo ako ng ubo. Wala naman akong COVID. Nakailang swab ako. Yung pala, kasi walang enough oxygen. I hadn't had much sleep for 6 weeks. I was basically just waiting to die. Dito na raw nagising si Aina sa masamang bangungot para mabawasan ang taba sa katawan. Nagpa-full abdominoplasty at tummy tuck siya. Sunod ding kumonsulta sa isang occupational therapist. What honestly made me start working out is I wanted the pain to stop. Ayoko nang mabuhay nang lagi na lang masakit.
Kaya kahit pa may nakakabit sa kanyang oxygen support, si Aina tuloy ang workout. Part of my occupational therapy is documenting my recovery, my workout videos. I was able to contact a nurse. Nung nakita niya nag-workout ako na may tubes pa ako sa loob ng katawan. Sabi niya, mag-TikTok ka. At sa loob ng 2 taon, ang dati niyang 500 pounds na timbang, naging 400 pounds na. Aina is far from her goal. Maybe 4 to 5 years. As long as you're cooperating, you'll be there. Hindi ako nag-workout, patay na ako ngayon eh. My oxygen has been fine. Eventually, I'll be able to train without it. I can do this, one day at a time. Your health, affected siya ng attitude mo ha. Just believe that everything's gonna be alright. That it's gonna be alright. Halos lumuwa ang mata ng marami sa nauuso ngayon online na #OneEyeChallenge. Hindi po kayo namamalik mata dahil ang isa nilang mata, artificial o yung eye prosthesis. Isa sa kanila, ang 26 anyos na tubong silang sa Cavite na si Nauki. Ako na yung pinaka-mutya ng family namin. Sabi po nila, napaka-perfecto daw ng mukha ko nung bata ako eh. Kasi proportion yung mukha ko, ang ganda pong tignan. Hanggang si Nauki na aksidente, nabulag ang kaliwa niyang mata. Parang akong pinagsarahan ng langit at lupa kasi masyadong masakit. Sa mura kong edad para tanggapin yung mga ganong klaseng pangyayari. There are really some conditions na, kunyari, cancer ng mata, kailangan mong tanggalin. Hindi mo pwedeng iwan doon kasi infected na siya, tapos pwede maapektuhan yung isang mata. Matapos maoperahan, kinabitan si Nauki ng eye prosthesis. Yung artificial eye is made of acrylics. Usually very seldom na nagkakaroon ng allergic reaction. The first that we have to advocate is to prevent and control eye injuries. Lagi po talaga nababangga yung mga left side ko sa mga pader, sa mga kantuhan kasi hindi ko po masyado napapansin. Parang pustiso lang din daw ito kung alagaan. Ibinababad sa basong may tubig. Kaya po tinatanggal yung artificial eye bago matulog para po makapagpahinga yung ating mga talukap. Gayunpaman, hindi raw maiwasan na meron pa rin sa kanyang nang mamata. Napakasakit po nun. Tatawagin ka na bulag. Sa social media po, nakasunglasses po ako sa profile pic. Ngayon, i-add po ako, chat-chat kami. Tapos pag nalaman niya na ganito yung mata ko, mata-turn off. Bigla-bigla na nang nawawala. Pero kalaunan, hindi na akma ang sukat ng kanyang artificial eye. Kasi po, lumalaki din po tayo. Medyo lumiliit din po yung artificial eye. Nalaglag po. Tapos sa kalumaan na rin, medyo nagkakarakit yung gilid. Hindi na po pwede siya masuot kasi may mga bubog na po siya. Pag sinuot po, masusugatan na po yung pinakaloob na mata. Dahil racket lang sa construction ang kanyang trabaho, hindi niya alam kung saang kamay ng Diyos makakakuha ng 20 hanggang 25 mil na kalimitang presyo ng artificial eye. Mabuti na lang at nakahanap siya ng donor. Ganito ko po kinakabit ang aking artificial eye. Sobrang thankful ko po. Dito na siya lakas loob na kumasa sa #OneEyeChallenge. Ginagamit ko po yung platform na yon para maging informative din, para magkaroon din po sila ng idea. Huwag mong itatatak sa loob mo na ganyan na nangyari sa iyo. Siguro doon, kaya unti-unti din parang wala na rin sa akin. Dating itinatago ng iba, inilalantad na ngayon sa social media. Walang masama kung ito ang isa sa mga paraan para mas maintindihan at mamulat ng karamihan sa mabigat nilang pinagdaraanan. Proud to be me. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.